Praise God. Hallelujah. So, na-bless po ba lahat sa ating pag-awitan? Yes! Napagpala po ba tayo? Yes! Kung gayon po, pinabigyan sa isang pinakamalakas na palakpak po. Parang napakain na naman ibigyan ng pinakamalakas. Yun bang pinakadabis na palakpak para sa ating mga Panginoon? Praise God. Salamat po sa ating mga Panginoon po. Na tunay nga kabutihan po ng Diyos sa atin ay hindi po nagtatakos po mga kapatid. Amen po ba? Araw-araw po natin naranasan ang kanyang katapatan, ang kabutihan niya sa ating mga buhay. Amen? Sa mga oras ito, pinagpala po tayo mga kapatid. Amen po ba? Sapagat nandito po kayo sa umaga ito upang makapakinig at makapagpuri, mapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? So sa umaga ito, ako po ipapasalamat din po na once again, ako po nabigyan po ng pagkakataon upang magbahagi po ng kanyang mga salita sa biyaya niya po. At the same time, tayo po ay magpapatuloy po sa ating series po ito for the whole month of September po. So ano po ba ang tema po natin for the whole month of September? Pakibasa nga po. So ayan po, so ibig sabihin po yan, I think meron po tayong 5 week Sundays at iba-ibang klase po ng sermon, pero isa lang po ang pinapatungkol po niyan ng tema po natin, kung paano tayo maging handa sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, especially pagdating po sa kapayapaan. Okay po ba mga kapatid? So tayo po lahat at tayo po magbabasa ng kanyang mga salita. So, pangunahan ko po, sasalita po tayo. Sabi po dyan, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pagkipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Sapagkat hindi tayo nagkikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga magkapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't naniliw mo ang solang kaliman mula sa Diyos, sa iyo mga kapagdalo sa Diyos, upang matatapos na labanan ay matapaglaran kayo. Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Sabay-sabay po tayo. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Kita po manalangin. Hallelujah. Amang banal at dakila mga pansalahat, sa mga ito Diyos, kami po ay nagpupuri. Kapasalamat po sa panibagong umaga, sa panibagong araw na kami binigyan po ng pagkakataon upang kami po ay makapagpuri, makapag-awit, makapagpasalamat sa inyo. At the same time, makapakinig po ng iyong mga salita, O Diyos. Kapaynoon, sa umaging ito, buksan mo, O Diyos, yung po espiritual pangunawa, kaisipan, upang sa gayon, anumang salita na maayag sa umagang ito po yung magsilbing pagpapala, kalakasan po ng buong pananampalataya espiritual, upang sa gayon, sa muling pagbabalik, kayo yung matagpuan na walang bahid ng kapintasan, nang walang bahid ng kasalanan, O Diyos. Kapaynoon, maraming salamat. At ako po yung gagamitin sa umagang ito, samahan po ako yung Banal na Espiritu, na tunay nga po, O Diyos, hallelujah, na kung wala po kayo sa aking buhay, sa umagang ito, wala po akong magawa, O Diyos. Kapaynoon, hayaan mo, O Diyos, sa umagang ito, sa pag-aaral po namin ng mga salita, wala pong ibang may taas, wala pong ibang mapapurihan, wala ibang madakila, kundi kayo lamang, O Diyos. Kapaynoon, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, sa Panginoon Jesus, at magsabi ng Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, tayo po ay nasa pangatlong linggo na po tayo natin series po once again mga kapatid. At kumusta naman po ang ating mga pang-araw-araw na buhay mga kapatid? Direktala ba tayo ng mga ating mahal na Panginoon? Salamat po dahil tayo po ay matagumpay na Kristiyano. Kasi kung tayo po ay talunan, wala tayo ngayon sa umaga ito. Amen po ba?
So, tingnan po mga katabi nyo once again. Baka sa next Sunday, pag wala yan, okay, absent. Pero, I believe na andyan po ating malapang Jesus na tayo tutulungan niya sa ating pong pagdigma po natin. Okay? So, ba't ko binalik dun sa, sa spiritual warfare? Sila po tayo mga Kristiyano po, sabi mo, araw-araw po tayo, nasa challenge po tayo mga kapatid. Amen po ba? Lahat po tayo naging pagdigma, yun nga lang, hindi literally, hindi physically, but spiritually. Amen? So hindi natin nakikita ang kaway po natin mga kapatid. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, palagi po tayong handa sa anumang mga pakana ng diablo. Ano po? At pagsabi nga po sa mga katabi, handa ka na bang tumanggap ng pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon? Okay, Maya, sabihin niyo po. Ay, hindi nagsabi, ayaw nun. Ayaw yung pagpapala ng Panginoon? Gusto, syempre, di ba? Pero iba't ibang klase po ng pagpapala at matanggap mula sa Panginoon. So sa mga ito, ang pagpapala matanggap po natin ay spiritual na pagpapala. So, balikan ko lang po yung mga mensahe po ng ating dalawang pastor po. Si Pastor Joshua po, patungkol sa kanya, are we fitted for readiness in the gospel of peace? So, handa na ba tayo? Ayan. Kay Pastor Sunny, how do we Christians today bring the gospel of peace to our neighbor as Jesus, our Lord, mandate to us? So, paano ba mga Kristiyano ngayon na nagdadala ng mabuting balita patungkol sa kapayapaan sa ating mga kapitbahay, katulad ng inutos sa atin ng mahal na Panginoon? Okay. So, nabay din Pastor Sunny, yung babaeng Samaritana, tama ba? Tama, Samaritana. Yung maraming babaeng makasalanan, I think maraming asawa. Tama po ba? Pero siya po naging daan para isang bayan ay makatanggap ng kaligtasan, at the same time nagkaroon ng kapayapaan. So, sa pamagitan po ng babae. Okay. Sa mga ito mga kapatid, ang dadayong po sa inyong mensahe ay according to God's revelation. At ito pa ay araw-araw po nating naranasan. Ito pa ay practical po, living. Kumbaga sa pang-araw ating pamumuhay, ito pa ay lagi nating nararanas. Awin po ba tayo mga kapatid? Awin po ba kayo na meron tayong araw-araw na magigipagbakan? Naniniwala po ba kayo dito? Amen. So dapat paniwalaan po natin yan, mga kapatid. Kasi hindi po natin alam, baka mamaya isa na tayo doon sa mga nangihina, nanglulupaypay, na nagipagdigma. Baka balang araw, hindi po tayo tumagal sa ating paipaglaban. So tanggapin po ating katotohanan, mga kapatid, na tayo po ay nasa spiritual warfare, mga kapatid. Kasama po lagi sa buhay natin bilang isang mananampalataya. At syempre, ang tanong doon, dahil nga preparation for what? Para saan ba ang aking paghahanda? Para saan ba ang ating pag-aaral? Para saan ba ang ating pagpunta ng church tuwing Sunday service? Para saan ba ang pagkatid ng Bible study? Para saan ba ang pagkatid ng prayer meeting? Para saan ba ang pagpunta ng mga fellowship with one another? Prepare for whom? Para kanino ang ating pinaghahandaan? Siyempre, individual po ito mga kapatid. Pero, sabi nga yan, huwag po tayo masyadong makasarili. Okay? So, kung naranasin kapayapaan na mula sa ating mga Panginoon, share po natin. Despite na tayo po ay nasa digmaan po. Kaya, kasi hindi po hadlang. Kasi kung tayo po magpapapekto po sa mga pakala ng diablo at tayo dahil sa ganito, mabitigilan tayo. So ang mandato po ng ating mahal na Panginoon ay hindi natin magagawa. So magkukulang po tayo doon. At kapag tayo pumarap sa ating mahal na Panginoon, anong ginawa mo dito? Diba? Kumanin po ang bagay mo ng Sunday service, okay naman, okay, walang problema po doon. Pero pinapagawa po ng ating mahal na Panginoon. Nagawa po ba natin? So alam po ba pinapagawa sa atin ng mahal na Panginoon? Praise God.
Welcome, Brother Philip. Hindi napansin na. Okay, salamat po sa ating mga Panginoon. So, ang topic ko po sa umaga ito, o tema, why should we always be ready to share the gospel of peace? So, bakit ba kailangan ng isang mananampalataya na palaging handa sa pangangaral patungkol po sa kapayapaan? Are you prepared enough? Are we equipped enough to share the gospel patungkol po sa kapayapaan? So, lagi po natin mga kapatid, tayo po ay meron pong mandato ang ibigay po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Mandato na kailangan nating gawin. And we are all servant of God. Amen? Tayo po ay mga alipin ng Panginoon. Okay? Wala sa lupa, sa circular, di ba? Merong mga amo. Tama? Yung mga amo po natin, pag inutusan ng kanyang mga trabahador, o mga, sabi natin, kasambahay, yung alipin ba, meron bang karapatan magreklamo? Wala. So wala siyang choice, kundi sundin kung ano mang inuutos sa kanya ng kanyang amo. Kasi amo nga siya. Siyempre, dahil ikaw empleyado or sabihin alipin, susunod tayo. So ngayon sa ating mahal na Panginoon, we are all servant of God. Tama po ba? Lahat po tayo ay mga alipin ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo mga tagapaglingkod ng Panginoon. Amen? So lahat po tayo ay merong gampanin na dapat ating ginagawa. Walang manggagawang walang ginagawa. Bakit kailangan din palaging handa sa pangaral at pagbabahagi po patungkol po sa kapayapaan? Especially pagdating po nasa tayo po ay nasa sitwasyon na tayo na po ang ipaglaban. So actually itong preaching ko po sa ngayon, personal po, isa po ito sa pinakamahirap kong dapat gawin. Ano po? Kasi it's all about personal po ito na sermon na hindi ko matagal pinag-aralan, hindi ni Pastora, pero hindi ko matapos-tapos po. So natapos lang kahapon ng madaling araw, umaga. Sabi ko, kasi bago matapos yung mensahe ko, lagi tumutulan luwa ko. Yeah. Pero praise God naman po. Sabi ko kay Juby, handa mo ng panyo. Kasi once na madala ko ng emotion, baka hindi ko matapos ang mensahe ko. Okay, balikan ko po. Bakit kailangan din palaging handa sa pangaral ng salita ng Panginoon patungkol po sa kapayapaan? Unang putos po natin, mga kapatid. So, laging tandaan, always po ang mga kapatid. Dapat bawat Kristiyano, handa po tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, wala po tayong pinipili. Either, tayo po ay nasa magandang kalalagayan or nasa pangit na kalalagayan. Kailangan natin magbahagi po doon po sa mga tao na nangailangan po ng kapayapaan. Di ba alam, baka isa po sa kasama natin sa bahay, sa katrabaho po natin, ay meron ng pinagdaanan. At ikaw po, kayo po, at ako po ang gagamitin upang sila ay magkaroon ng kapayapaan. We should always be ready to preach or share the gospel of peace because this is a greatest commandment to all Christians. So, ba't isinama ko to all Christians? So, ibig sabihin, lahat po ng mga Kristiyano, ito po ang ibinigay na utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? At I believe na lahat po tayo dito ay tumanggap na sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? So, sino pa dito matanggap sa ating mahal na Panginoon? Ay yung responsibilidad. Lagi ko na magtanda mga kapatid, tayo po ay merong responsibilidad na tinanggap na ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon kung tayo po ay naging Kristiyano. Hindi po natin kayang baliin po yun. Kaya sabi ko nga po, walang Kristiyano, walang manggagawa, walang alipin, walang ginagawa. Lahat po tayo ay merong gampanin po mga kapatid. Tanong, ginagawa po ba natin responsibilidad na yun?
Pero sa matter of choice, sa matter of decision, sipalikan ko po, ba't kailangan natin gawin po yan? Kasi nga po, lalo na pagdating po sa, tingnan po, sitwasyon po natin ngayon. Ano po nangyari sa panahon po natin ngayon? So, bulok na guys. Magulo po ang dito sa Pilipinas po natin, ano nangyari? Ayun po ba kayo dito mga kapatid? Or wala lang? Sa kapaligiran po natin, ayun po ba tayo dun sa nangyari sa atin? Dapat bilang isang Kristiyano po, tayo po ang maging daan upang yung mga tao na wala mang pananampalataya pagkakilala sa ating mga Jesus ay magkaroon po ng kapayapaan sa pamagitan po natin. Kasi hindi po rin gagawin yan, yan po, dakilang utos po natin malapal niyan sa bawat Kristiyanong mananampalataya. So ano po sinabi ng Biblia po? Para mas klaro po sa atin. Kaya, umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tanong, sino utusan dyan? Pero sa 19 natin. Ayan. Kaya, humayo kayo. Okay, yan po ay patungkol po sa mga alagad. Pinapahayo sila na lumabas kayo, indusan ng ating malapay noon, na ipangaral daw po ang mabuting balita at gawing alagad ang lahat ng tao sa mga bansa. Pagkatapos ng bautismuan sa Panama, Anak at Espiritu Santo, at gawing alagad, turuan. Pero sa tang mamayo kayo, meron bang specific na tao kung tutukoy dyan ng pangalan? Wala, di ba? Yung mga alagad dinutusan, binanggit pa si, Peter, humayo ka doon, humayo ka doon. Pumunta ka sa Pinangonan o something else na lugar. Santiago, pumunta ka doon ka mangaral. Pero wala, di ba? Wala binanggit ang pangalan kung sino ang hayo. Sa panahon po natin ngayon, Pastor Joshua, pumunta po kayo doon. Brother Aaron, pumunta ka doon para mag-share sa tanang Panginoon. Para sila may magkaroon ng kapayapaan. O kung sino mga tapagturo sa ating iglesia, pumunta kayo doon. Pero sa itang humayo kayo, ibig sabihin po, lahat po tayo mga nanampalataya ay inuutusan ng Panginoon na ipangaral ng mabuting balita patungkol sa kapayapaan. Amen po ba? Lahat, ibig sabihin po, lahat po tayo ay merong responsibilidad o tungkulin na dapat ginagawa po natin bilang isang mananampalataya. Amen? Katuloy natin kanina. Diba? You deserve the glory. Bakit sa lahat ng ginagawa ng kabutihan sa ating malapay, ano ang isulupin natin? Meron? Or okay lang? Diba? Bakit yung ginagawa mga kapatid? Brother Raymond, paano yan? Hindi pa ako gusto kong imbitahan o iyayain ng aking mga kaibigan. Pero, hindi pa naman masyadong marunong sa salita ng Panginoon. Paano yung kaibigan ko na natutlaro ang kanyang isipan dahil sa mga problema, depression na kinaranasan, like for example kay Eliza. Di ba buti na ibalik sa ating iglesia? Sa biyaya po ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ng kapayapaan. Di ba? Ikaw hindi siya kumilos, hindi ko si Sir Mel, si Brother Ray, to encourage Eliza. Pagkakaroon siya ng kapayapaan? Hindi. Hindi maranasan yun. Pero kung lahat po tayo mga kapatid, yung pamilya po natin na mayroong pagdadaanan, kung tayo pa maging dahilan nun, ay hindi na masaya po ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Pastor San, di ba? Isang kaluluwa lang po ang magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ay libre kong anghel. No? At syempre, kapag isang pamilya mo na isama mo sa loob ng tahanan ng church, syempre yung kapayapaan nandun na sa loob ng tahanan. Amen? Bakit? Yung presence of God, yung pagkakaisa, ay nandun. Kapag iisa kayong pananampalataya, walang gulo. Puro kapayapaan nasa loob ng tahanan. Lahat ng masaya. Kapag naglilingkod, sama-sama. Isubukan mo.
Di mo hiyain anak mong pinsan sa loob ng tahanan mo. Ano meron? Merong contradiction palagi. Pero pag sinama mo sila, ginawa mo yung pinapagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon, okay, mapapurihan natin ating mahal na Panginoon. At tayo pa naging daan. At yung po naging daan ng kapayapaan na naibig po natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay merong gantimpalang nakalaan po. Alam niyo ba yung mga kapatid? Meron po gantimpala po yun. Dapat alam po, kasi ito po, ba't sinabi ko ito? Kasi ito po ang mag-isibing motivation po natin para tayo po ay maging daan. Na mga tao walang kapayapaan ay magkaroon po ng kapayapaan sa pamamagitan po natin through the help of the Holy Spirit from God. Diba? So mga kapatid, gawin po natin. No exception po ito dito mga kapatid. Di lang si pastor, di lang ako, di lang mga leader ng Bible study teacher po ay inuutusan dito. Lahat po tayo ay merong obligasyon. Pag isabi nga sa katabi, may responsibilidad ka. Gawin natin sa tulong po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung sa po natin lakas, di po kakayanin mga kapatid. Kahit na tayo po ay merong pinagdadaanan, kahit na tayo po ay ikaw mismo ang inaatake ng kaaway, dahil alam mo meron nakatatag sa iyong isipan, sa iyong puso, na ako pala ay merong responsibilidad na kailangan kong gawin. Ito ang magbibigay ng motivation sa buhay ng bawat isa para tayo po ay magpatuloy na gawin ang pinapagawa po sa atin ng ating mga Jesus. Kasi kung tayo po mismo ang hindi kikilos, tayo na po naging daan para mapigilan po ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At panagutan po natin yan, kapatid. Pangalawang po, ano pa? Teresa. Karagdagan po. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Okay, once again. So walang binabanggit na pangalan. Diba? Tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Okay ba, Teresa? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo, sino daw? Sino may binanggit pang pangalan? Wala. Sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. So ibig sabihin, sa ating pong pag-aayag ng salita ng Panginoon, patungkol sa kapayapaan, patungkol sa kaligtasan, lahat po tayo walang pinipili. Sabi po yan lahat ng tao. Either siya man po ay makasalanan, o kriminal, o ang pamang-urit ng kanyang pamumuhay, mayaman, magandang standard ng pamumuhay, dapat ko silang bahaginan po ng salita ng Panginoon. Upang sila man po ay makatanggap din po ng kapayapaan, pagkaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Kasi bakit po? Marami po nagpapakamatay sa ngayon mga kapatid. Alam niyo po ba yun? Dahil sa depression, anxiety, kahit mayayaman tao, nagpapakamatay po. Dahil walang kapayapaan eh. Akala nila pag sila nagpaktiwakal, binawi ka ng buhay, sa sariling kapamaraanan, okay na. Hindi po nagtatapos dun. Pero kung ang buhay po natin, bawat isa po sa atin gagamitin upang maging daan, na sila po ay magkaroon ng kapayapaan, praise God, kapatid. Merong gantimpala ka, merong korona ka makakamtan mula sa ating mga Panginoon. Pero, see to it, na pag tayo po nag-imbita, hindi nagtatapos doon. Sa pagbabahagi mo, hindi nagtatapos doon. Meron pa rin tayong gagawin. Anong gagawin natin? Gagawin silang disipulo. Ay, naimbita ko, okay na yan. Hindi mo gagawa ng palak. Ay, pag inayaan, babalik sa dati yun. Sigurado yun. Kung papala mo palagi, sasamang palagi, pala dito merong gawain. Pero kung tayo mismo nag-imbita, ay hindi ginagawa yun, sayang yung pagal natin. Yeah. Sa bagay, sabi po sa ng Panginoon, iba nagtatanim, iba nagdidilig, at nagpapalago ang ating mahal na Jesus. Okay? Pero tayo na nag-iimbita, dapat kasama din po tayo doon. Para yung reward na nasa atin na, ay hindi po mawawala.
Katulad ni Apostol Pablo po, sa kanyang pangaral, sabi, hindi ako sumusuntok sa buwa, sa hangin. So, ibig sabihin, sa kanyang pangaral, ay talagang tumpok talaga. Na baka isang araw, ay matanggal siya dun sa paligsahan kanyang sinalihan. So, ibig sabihin, kaya tayo po yung nag-iimbita rin po, okay, ganda yung magandang balita, katulad sa kapayapaan, sito yung sarili po na binabantayan din po natin. Kasi bakit? Kasi nga po, tayo po ay nasa spiritual warfare, at ang kalaban po natin ay hindi po natin nakikita. Kaya bakit laging always, o laging handa? Kasi di ba alam kaaway kung kailan na-atake nga eh, di ba? 1 Peter 5:8. Kaya lagi kayong maganda, magbantay. Eh, paano kung hindi ka nakahanda? It's time to rise up, mga kapatid. It's time to level up. Yan yung mga po niya, buti hindi nabuhol sa mga po natin, mga kapatid. Lahat po tayo mayroong responsibilidad. Huwag po rin kalimutan niya. Pangatlo, yung pangatlo said, kay Timoteo po ito, isang kabataang pastor po na disipulo po ni Apostol Pablo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Meron pinipiling panahon ng pangalan sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, pag meron kang pagkakataon na magbahagi, gawin po natin. Kahit na tayo po ay sabi natin, wala po sabi ko kanina, ba't di ko matapos-tapos itong sermon na ito? Ilang linggo na yung binigay sa akin yung tema ito, ano pa lang, first day pa lang. Ibig sabihin po na napapalo mo hindi, kahit kung tayo po mismo, alam ba ako lang, gabi ng sarili ko, kahit ako po mismo yung pinagdadaanan, okay? Dapat hindi ko napipigilan yung pangalan mabuting balita po, patungkol sa kapayapaan. Kaya sabi naman pala, di ba? You must deny yourself. So kaya may takbo yung sarili mo, kahit na ikay nanghihina na, nanlulupay-pay na, dahil meron kang responsibilidad, ito ang mabibigay sa motivation para gawin mo ito. Gawin po natin. Pero kung hindi natin tatanggapin ng buong puso yung sinasabi ng Panginoon, yung responsibility na yun, so, tayo na nagpapalan sa atin. Di ba? Ang gusto itong maranasan, kapatid, kung ano naranasan mong kapayapaan sa ngayon, ipadabalin po sa mga taong wala pong kapayapaan naranasan sa kanilang mga buhay. Maraming pong tao po ang nangangalan po ng kapayapaan. Maraming tao po nangangalan po ng kanyang mga salita. Sinong gagamitin? Yung mga hindi Kristyano? Tayo po yun, mga kapatid. Yung mga anak po natin, pamilya po natin, kung niya sila tuturuan, sino magtuturo sa kanila? So, ibig sabihin, mga kapatid, napapalo hindi, pangarap po natin mabuting balita patungkol po sa kapayapaan. Kahit na tayo po ay nasa pangit na kalagayan. So, remember po Apostol Pablo. Okay? Kung ba't niya sulat yan, si Apostol Pablo po nakakulong po dyan on that time. Pero nagagawa niya, mag-encourage po. Di ba? So, ibig sabihin, kahit nasa pangit tayong, nasa negatibo tayong sitwasyon, pwede maging positibong sitwasyon po ito. Merong magandang mangyayari, it's up to you. Nasa atin po yun. Diba? Kahit anong ganda, kahit ang lakas ng boses ko dito, kung tayo po mismo ay hindi action. It's a matter of choice, mga kapatid. It's a matter of decision. Pero tanda natin, yung kalimutan, meron tayong responsibilidad na dapat po nating gawin. Okay? We should always be ready to preach, to share the gospel of peace. Parang puts po natin, because the world is getting worse. Ramdam niyo ba ito, mga kapatid? Ang mundo po natin ay pasama na po ng pasama, mga kapatid. Nag-umpisa doon po sa gera sa Russia, diba, Ukraine, hanggang di natapos. Ginera ang Israel, yung pinipayan ng Diyos po yun, pinili ng Diyos, pero ginigera. Tayo ngayon,
Paano kung tayo pinadaanan dito, pinasabugan tayo ng isang missile? Handa ba tayo? Handa ka bang sumagot sa ating mga parents? Kumusta ang obligasyon mo? Kumusta ang obligasyon ko? Nagawa mo ba? Yeah. So dapat lagi po tayo handa mga kapatid. Kasi ang mundo po ay pasama na po ng pasama. Yung panahon po natin baliktad na. Kung tag-init, naging tag-ulan. Tama ba? Dahil sa climate change na sinasabi nila, gawa rin po ng tao yun. Kasi di siya ng tao eh. Ang mga kriminal po nagkalat na po sa iba't mga lugar. Lalo sa panahon natin ngayon. Sa gobyerno po natin ngayon, awal po ba tayo dito? So kahit mayaman tayo, mayaman kayo, kami, lahat tayo, siguro lahat tayo apektado dito. Kung sakali na matuloy po ang gyera between China and Philippines, ano ang mangyayari sa atin? Handa ba tayo dito? Yeah. Yung nga lang pagdating ng Bible study, tayo handa palagi eh. Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon patungkol sa kapayapaan, hindi nga tayo handa palagi. Ay, ikaw mo mag-share, nahiya. Ikaw mag-opening prayer. Nahiya kasi ako eh. Wala akong masyadong alam. Mga kapatid, hindi ba sila maraming alam sa salita ng Panginoon para magbahagi ka? Yung living testimony lang po, sapat na po yun. Anong gagawin kung marami kang alam sa salita ng Panginoon? Kung hindi naman nakikita sa ating buhay yung salita ng Panginoon, walang visa yun. Pero, kung merong kunting alam ang salita ng Panginoon, at ito pa'y nakita sa ating buhay, o living testimony, I think, mas mabisa yun. Amen po ba? Kaya tayo po mga kapatid, tayo po maging mabuting halimbawa po, lalo sa mundong ito. Na tayo pa maging daan, na magkaroon po ng kapayapaan yung mga taong walang kapayapaan sa ngayon. Father Raymond, ano may iambag ko? Sila nasa posisyon, nasa posto sila. Ako sila kung ordinaryo tao. Ano ba magagawa natin? Ipanalangin po natin mga namumuno po na sa bansang Pilipinas po natin mga kapatid. Amen? Amen? Amen. Sinasabi niyo pala sa prayer yung bansang Pilipinas po natin? Parang hindi na lang yata. O nanalangin ba kayo? Pero pwedeng habit po ang pagpaging pananalangin po natin. Kahit na tayo po ay nasa pagit na sitwasyon, gawin po natin yan. Kahit ang mundo po natin yung palala ng palala, pasama ng pasama, huwag po tayong patitigil sa kanila. Dahil dyan po ang Panginoon, nagbibigay ng kalakasan. Ano po sasabi ng Biblia po? 2 Timothy, chapter 3. Ayan. Dapat nung malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Nangyari po ba ito? Nangyari po ito mga kapatid. Sapagkat ang mga tao ay maging maibigin sa sarili. Self-righteous. Yung puro moron sa kanyang sarili. Maibigin sa salapi. Nangyari po ba ito? Palalo. Mapagmataas. Mapagsamantala. Sumayon sa mga magulang, oy mga bata, ay walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay maging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirampuri, walang pagtitigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay maging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila may anyo ng paging makadiyos. Oh. Maraming may bagong viral ngayon, di ba? Nakakala natin ay makadiyos or ba na deep inside, pinaka-inner, ay may tinatago. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ko sa kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, yung palang sabi natin, mga Kristiyano, na maraming alam sa salita ng Panginoon, nagtuturo, nag-share, pero yung kanyang tinuturo ay hindi nakikita sa kanilang mga buhay. Kasi ang pinaka-ebidensya dito, kung paano makilala ang isang Kristiyano yung malago, sa pamagitan po ng kanyang mga gawa. Doon po natin makilala yan.
doon po magkakatalo-talo yan. Na kahit sabihin mo nga maraming alam sa salita ng Panginoon yan, kumusta ang pamumuhay niyan? Kumusta ang pang-araw-araw ng pamumuhay niyan? Nababago ba ng salita ng Panginoon na kanyang natutunan? Or ito naging dahilan? Pantakik. O tinatawag na doble cara. Pag nasa loob ng church, okay. Monday to Tuesday, Wednesday, okay pa. Yung pag linggo, pag yung mga Sunday goer lang po, sorry po mga kapatid. Kapag Sunday goer lang po tayo, I think yung Monday, Tuesday, medyo okay. Pero pag di pa ng Wednesday, hanggang Sabado, nawalatingin natin ng mga gawain po. I think, doon po tayo atakihin po ng kaaway. Pagpunta pa natin yung church, inaatakin tayong kaaway, di ba? Naglalaban ng antok. Naglalaban ng katam. Anong katam? Yung palinis, yung katamaran. Pag bihis na lang damit, nag-aaway na. Ay, suot kaya, ay, pati, naganda ng ganyan. Eh, parang kung hindi ka handa. Magsisimba ka, masama ang loob. Sabi dyan, iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao bilang. Dapat maging aware po tayo mga kapatid. Kaya ba? Samantalang ang masama ay lalong papakasama. At ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. So, ibig sabihin ano, while manluloko daw, ay patuloy pang manluloko. At yung manluloko, maluloko rin. Ano? Vice versa. Samantalang ang masama ay lalong papakasama at ay okay na pala, okay. So, yung pangalang puntos po natin. So, bakit kailangan palaging handa na ipangaral po o mga na i-share ang salita patungkol po sa kapayapaan? Kasi po, ang mundo po talaga natin ay pasama na po ng pasama. Diba? Paano kung wala tayong gagawin? Sabi yung apel readiness po yan eh. So dapat lahat ng Kristiyan, handa ka palagi ng mangaral. Hindi yung mangaral ka kapag natukaan ka. O brother, ka magtulog bukas ha? Sige, di mo mag-aaral. Dapat lagi po tayong handa mga kapatid. Dapat babad po tayo sa salita ng Panginoon. O kung sakali, sa mga baguhan, brother naman, di po naintindihan to. So, ano sila pastor? Lapit kayo sa kanya, sa mga Bible study teacher, paturo po kayo. Para maliwanagan po tayo. Bada naman, di po natin ang preaching mo kanina. Pwede pakiulit. Walang problema, ulitin ko sa'yo. Para sa kabutihan po natin, mga kapatid. Di ba? Nga lang, problema po sa atin, minsan, bilang sa mananampataya, tayo rin po mismo ang ayaw kumilos. Masakit pang pong pakinggan yung pang katotohanan. Kasi kung lahat po tayo kikilos, hindi lang ito laman ng church po natin. Diba? Baka sa taas, puno yan. Baka din sa taas, hanggang dito din, no? Tapos may TV sa taas. Kung lahat po tayo kikilos, kung lahat po tayo magbabahagi ng kapayapaan po sa mga tao na naguguluhan dahil sa galaw ng mundo po natin. Kung ikaw, lahat tayo kikilos, hindi lang sila pastor, hindi lang sila. Yun po katuan mga kapatid. Okay? Kasi kung di nang sabihin talaga to, kasi sabi mo, napaka-help to. Especially, kapag tayo pa mag-share at ikaw mismo ay nakakaramdam ng panghihina, paano ka mag-share ng pampalakas sa kapwa mong Kristyano o sa mga tao, kung ikaw mismo mahina? Di ba? Kung ikaw mismo nangangatang tuhod mo sa pagharap sa mga pagsubok, paano ka mag-share na, kaya mo yan kapatid? Pero dahil dun sa eagerness mo, dahil nakita mo mundo ang mga tao ay kawawa naman, walang mapuntahan, gagawin po natin yan. Napapalman o? Hindi. Ano pa? 1 Timothy. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga uling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga paninlang na Espiritu
sa mga katuruan ng mga demonyo. Ito po nakakatakot mga kapatid. Ba't ko po pinalagyan ng highlights po yung tatalikuran ng ilan? Sino tutukoy na ilan dito? Badam, sino ba yan? Sino tutukoy na natatalikuran ng ilan ang kanilang pananampalataya? Ibig sabihin po nito, ito po yung mga Kristiyano na dahil nadala po sila na hindi nakayanan ang nangyayari sa mundo ito, babalik po sa dati, bilang pamumuhay, para makasurvive lang. Kung hindi po at maiwasan yun. Kasi nakasulat po talaga yan, na maraming Kristiyano ang tatalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa pangailangan na sa pangaraw-araw ng pamumuhay. Okay, praise God sa mga merong may kaya. How about dun sa mga tao o sa mga Kristiyano na isang kahit isang tuka? Makakatakit kaya sila? Kung ang mundo natin pasama ng pasama? Wala, babalik sa dati yan. Pero kung tayo mananampalataya, ay totoo talaga ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon, yung pagsugod po natin, anumang sitwasyon na kahit tayo po dumaranas po, o tayo pang inatake ng kaaway, di ka bibitaw sa iyong pananampalataya. Bakit? Kasi alam po natin, meron Diyos na tutulong po sa atin. I can do all things through Christ, yung po pinangawakan ko na versikulo. Na kahit gano'ng kahirap ang ipagdaanan, ay, sa ngayon po, God po ang dinatagyan ko sa ngayon, personal po. Okay? So, nalang kapag sa binangunan, yun, paswa si binangon po yun. Lately lang, yung isang kapatid ko namatay dahil sa, sa kidney failure. Yung pangalawa, dialysis din po yun. Dugot naman po yun. Isa, tubig. Sa isang session, 3 beses sa isang linggo. Sa binangonan, dugo, 2 beses sa isang linggo. Pangatlo, yung kapatid ko sa Kogyo. Yung nagluluto dito, tutoy, yan tagi pang mild stock. Pero, praise God po, mabuti mo pa yun. Nakasurvive po siya. Pero, may something na sa kanyang ngiwit lang ng konti. So, sabi ko nga dito, dapat di po tayo pa-apekto sa mga negatibong pinagdadaan po natin sa ngayon. Kasi kung tayo po mismo, pananagutan po sa ating malapit. Amen? Kaya mga kapatid, I hope na huwag dumating sa panahon o sa pagkakataon, isa po tayo sa tatalikod sa ating pananampalataya. Tara, Teresa. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga muling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang pagnanasa. Kukutsain po tayo mga kapatid. Oh, pasimba-simba ka pa dyan, ha? Di ba ito ka dati? Dala mo din pasama ng pasama eh. So nakita natin sa ating buhay, yung dating pagkatao po natin. But we try na mabago. Sa tulong ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Kasama po yan sa paglingkod po natin na tayo po ay pagtatawanan. Hindi po exempted dyan. Ngayon, kung di po naranasan mga persecution, kahirapan, kasakitan sa buhay po natin, I think magtanong po tayo sa ating mahal na Panginoon. Panginoon, pati ko na naranasan ito. I think meron problema. Kapag tayo po ay naging kampante, one day, balik mo sa bandang itaas, baka isa po tayo sa tatalikod sa ating pananampalataya. Pero, kung ikaw'y tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon sa Pagkas, anumang sitwasyon ng pagdaanan po natin, kahit ay pagtawanan, ako po sa mga born again before, buwang again, hindi po kinakaya yun. Ano pong buwang sa Bisaya? Sila ulo, mga balo, yung pang terminology po before, sa Bicol po. Pero di ko po alam, may isa po sa maging buwang again. So, by the grace of God, dahil sa mga tao, instrumento, yung nagbuwang again, naging born again. Nabuhay muli sa biyaya po natin malaki. Paano kung walang kumilos? Paano kung nag-share sa akin? Andito ba ako sa umaga ito? Wala. Baka patay na nga ako eh. Kasi pagkatao ko before, baka hindi niyo po alam, hindi ba po sa pagkatao ko ngayon.
Isa pa ako sumisira ng kinabukasan ng mga bata before. Pero sabi ko nga dyan, dapat po mga kapatid, bilang sa mga tanggapin niyo po na dating ang panahon na tayo pagkukutsain, pagkatawan, lilibakin ng mga tao na walang iniisip kundi ang sariling pagnasa. Kahit ang sarili po nating pamilya. Kasi sabi nga dito, hindi mahalaga marami kang alam na salita ng Panginoon. Pero kung nakita mismo sa ating buhay, ang salita ng Panginoon, sapat na po yun. Para sila ay ma-encourage, ay totoo nga, nabuhay ang Diyos na Diyos. Ay totoo nga, nagsimula siya nagsimba sa divine. Nagkaroon ng kapayapaan sa tahanan. Yung masyadong maingay, hindi na papalitan ng ingay, kundi awitan na. Di ba? Paano kung walang kumilos? Paano kung hindi kikilos? Kaya dapat po tayo laging handa sa anumang sitwasyon. Pangatlo, we should always be ready to preach, to share the gospel of peace, because, pag-ibasa nga po, ayan po mga kapatid. We should always be ready, o lagi tayong handa na magbahagi ng salita ng Panginoon patungkol po sa kapayapaan. Kasi po, ang po natin dyan ay sagana na po ang ating mga anihin, mga kapatid. Amen? Amen? So, umanda na kayo tumanggap ng responsibilidad. Parang amen. Ayaw tumanggap ng reward mula sa ating mahal na Panginoon. Kundi sa lupa, natanggap yung mga material na bagay ng pagpapala. Dapat mas asamin po natin yung gantimpala na mula sa langit. Nabukod sa kaligtasan, meron tayong medalya o corona na ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ito tanong po natin mga kapatid. Be more encouragement. Dahil sa ating ginagawa pong pagbabahagi po ng salita ng Panginoon patungkol po sa kapayapaan, kapag tayo po ay nakaharap po natin ating mahal na Panginoon at na tayo po naging dahilan, isa lang, na tayo po nakapagdala ng isang kaluluwa sa kanyang panan, ang Panginoong Isus mismo ang maglalagay ng corona o medalya sa atin. Isipin niyo po yun, na yung Panginoon nating sinasamba, pinapalanginan, inaawitan, pinapasalamatan, na hindi natin nakita, one day, makikita po natin harapan at siya pa mismo ang maglalagay sa atin. Di ba? So pangalawa, lalakaran po natin mansion. Kung dito, malit ang kwarto mo, sabi ng Panginoon, ang maraming silid, pero ang silid na yun, mansion na. Ang lalakaran mo, ginto. Ang poste mo, diamante o mamahaling mga bato. So di ba na-encourage din patuloy? Di ba? Kaya lang, hindi nyo malalaman to. Kung hindi kayo umati ng mga gawain. Limitado lang. Kung sa service lang, hindi nyo malalaman pa ang ibang mga salita ng Panginoon. Kaya, bali mo, saan mo makita yun? So, sa Google. Sa Bible nyo po. Ano? Nabubuksan ba mga Bible natin? Ilan ba ito yung mga Bible? O e-Bible? Nalaga pa yung mga kapatid. Because the harvest is plentiful. Marami po. Buksan lang po natin ating mga mata. Paglabas po sa kalsada, dyan po sa may kanto ng Buenos Market, sa may McDo, lumabas na dyan, marami pong tao ang nangailan po ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Marami pong tao na nasa tabi lang po. Sabi ko, solid po, sa word po, napakagan po. Na kailangan din ng kapayapaan po. Pero kung tayo lang po ay pagkatasan ng service, okay, dito sa pagkain, dito sa bahay, hilata, tulog. Announcement, meron po tayong Bible study. Ay, lang. Paano kaya maging mag-share ng salita ng Panginoon patungkol sa kapayapaan? Ikaw mismo ay kulang. Diba? Paano mabaginan yung kasama sa bahay? Huwag tayo lumayo sa loob ng tahanan natin. Sino sa loob ng tahanan pa natin o sa ating kapamilya ang hindi pa Kristiyano?
Sino pa sa pamilya natin ang wala pang kapayapaan? Sino sa lupa ng tahanan natin, kamag-anakan po natin ang wala pang pananampalataya sa ating Panginoon Yesus? Sinong gagamitin? Brother Raymond, hindi ko po kaya. Magtawag ka namang manggagawa ng iglesia, patulong ka sa kanila. I think, kapag kayo po ay tumawag, humingi ng tulong sa kanila, hindi po kayo tatalikuran. Ako, special po, uso po, gawain. Kaya, yung po sa inyo, gusto ba mga gawain? Okay? So, lahat tandaan, bukas po ating mga mata, maraming tao po na po ng kapayapaan sa ating kapaligiran. Especially sa loob po ng ating tahanan. Kasi, bakit? Kasi kung sa loob po ng tahanan, iba-iba po tayo ng pananampalataya. May kapayapaan? Wala. Bakit sariling pamilya mo mismo, magulang mo, kapatid mo, magbabawal sa iyo. Huwag ka nang patin dyan. Pero, kung naibahagi mo to, naunawaan niya, nagkaroon kapayapaan sa bantanan, sa pamagitan nyo, sa pamagitan mo, sa pamagitan ko, masaya pamilya. Amen? Kasi bakit nagkakaisa tayo eh? Isang panampatan natin. Isang sinusunod natin Diyos. So, walang contradiction. Kapag may gawain, sama-sama kayo sa iglesia. So, praise God sa mga pamilya na sama-sama na ma-attend ng gawain. Amen? So, pinubigyan natin malakas sa prapak ating mahal na Panginoon. At salamat din po. Okay, glory to God sa mga kapatiran po na nag-iimbita po ng mga kaluluwa para may dala po sa pangalan ng Panginoon Jesus. So, huwag po kayong galala. Dila po kayong ganti para nakalam sa Panginoon. So, sitit, bantayan niyo po yung mga sarili. Baka mamaya, nakapokus na po tayo sa pag-imbita, pero tayo mismo ay merong problema. Okay? So, mas maganda, maayos ang relasyon sa Panginoon, at yung nadala mo sa pangalan ng Panginoon ay maayos din, maganda po ang samahan. Amen? So, ano po sasabi ng Biblia po? Lucas. Sinabi niya sa kanila, napakarami na nangaanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Nangyayari po ba ito? Nangyayari po ba ito? O sa church na natin. Ilan tayo dito? Ilan namang manggagawa, Bible study teacher. Idalangin niyo sa may-ari ng ani na magpadala siya ng mga mag-aani. Lumayo kayo, isinusugo ko kayo para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. So sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga lagad, magmanain kayo na magpadala ang Panginoon ng Diyos Ama na makakatuwang nyo. Pero sa kanyang panalangin, yung panalangin, siya rin pala ang aani. Siya rin palang gagamitin ng Panginoon para aanihin dapat ng aanihin. So ibig sabihin, tayo pong lahat nandito sa umagang ito, ay time na po para umani na po tayo ng mga taong nangalam po ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Lumabas po tayo sa ating comfort zone. Kasi ang comfort zone po natin itong church po. Amen? Yung kasiyahan na naman po dito tuwing Sunday service, tayo po natin padama din po ito sa mga kapatid po natin, sa mga magulang po natin, sa mga kaibigan po natin. Huwag po tayong makasarili, mga kapatid. Sabi ko nyo, ayun na, yung self-righteous, pa yung makasarili. Kaya di ba mga kamag-anak nyo, mga kapatid nyo, mga anak nyo, kaya nyo kasama, ano kayo ginagawa nila ngayon? Okay. How about the result? Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anena? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at tanda ng anihin. Marami na po ang anihin sa panahon natin ngayon. Okay? Ako po ay nadabless po, okay? Hindi ko sa pinagmamalaki sa Salana. Okay? So, nagal po ng gawain doon po sa kanila. Na every day po ng before ng trabaho, ay nagkakaroon po ng prayer. Pero mga bago po yan. So, ibig sabihin, kahit saan lugar po tayo, pwede tayong gamitin ng ating mahal na Panginoon. So, ginamit ni Sila ng kanyang authority. Ikaw, o yung mga amo, may mga tauhan, gamitin po yung authority nyo para sila mamimpo sa pamagitan nyo ay magkaroon ng kapayapaan.
Kasi kung di yan gagawin, panagutan po yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, ang ating conclusion ko po, meron pa, Tresel? Yeah. Why should we always be ready to share the gospel of peace? Pagibasa nga po. Because this is the greatest commandment of God to all Christians. Because the world is getting worse. Because the harvest is plentiful. So, ayan po mga kapatid. So, yan po ang tatlong po mensahe sa tatlong putos po dyan. Na kung bakit kailangan po natin laging handa sa pangangaral po patungkol po sa kapayapaan. Kasi po ang sermon ko po yan, ito po ay practical na nangyayari po talaga sa panahon po natin ngayon. Kung hindi po tayo kikilos, sinong kikilos? Kaaway po ang mag-ahal sa mundo. Anong ginagawa natin mga kapatid? Taga-butas ang buwan, sad to say, nakakalam po, pasensya na po sa word. Kilos-kilos din pag may time. Amen? So, tayo po tayo lahat at trapan na mahal na Panginoon. Tayo po manalangin. Hallelujah. Tayo po pasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amang banal at dakila mga pansalahat, sa mga ito Diyos, kami po ay nagpupuri, kapasalamat po sa iyong ginawa po sa iyong kalagitnaan, na tunay ng papanigad, na hindi ka patapos sa mga buhay, at sa pamagitan mo po, kay Jesus, na iyong mga salita, kaya po ay tinuturuan upang kung paano pa maging matuwid sa iyong harapan, especially o Diyos, sa pagdating po, na bakit kailangan po namin maging handa palagi sa pangal po ng kaligtasan o kapayapaan, sapagkat ang mundo po namin ay pasama na po ng pasamang Panginoon. Hallelujah. Marami pong tao ang dapat pong walang direksyon ang kanilang mga buhay. Walang kapayapaan sa kanilang mga buhay, O Diyos. Walang Kristo sa kanilang mga buhay. Sapagkat ito po ang pinakadakilang utos mo sa buhay at mananampata nandito sa umaga ito, God. Panginoon, antayin po sa umaga ito, nanawa, hindi namin ito napakinggan lang. Ngayon, kundi bigyan mo kami ng lakas, tapang, tibay ng loob, upang ipahayag din po ang iyong mga salita doon po sa mga taong wala pang pananampalataya sa inyo, Diyos. Hallelujah. Panginoon, dahil mo mga pahiyapak, Panginoon. Doon po sa mga tao na nililigaw po na landas. Doon po sa mga tao, merong pinagdadaanan sa kanilang mga buhay, O God. Especially sa loob po namin tahanan, Panginoon God. Hallelujah, Panginoon. Hindi ko po alam ang sitwasyon po ng buhay ng bawat sa. But I believe na lahat po kami ay merong pinagdadaanan. Pero sa biyaya mo, sa grasya mo, sa tulong mo, Panginoon God, kami po ay mananagumpay. Kami po ay tiyak na magtatagumpay. Dahil kasama ka namin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Itaas ang dakilang pangalan. Sapag kayong Diyos na mabuti, tapat, at hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, marapat lamang, O Diyos, nabay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, sa Panginoon Jesus. Alat magsabi ng Amen. God bless po.